sa inabang na ako. Pirasong buhay ko, mabubuo pa ito. Nung una pa lang, ako ay inibig mo. Binigay mong lahat, mahanap mo lang ako. Kapahingaan, nasumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganaan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Inalay ang buhay, pag-ibig na tunay. Sadyang kay tamis, kagandahan mo'y magkakailanman. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganaan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw, Jesus, hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganaan nararanasan, may kapayapaan at kaligtasan. Jesus, ikaw ang kapahingahan ko. Kapahingaan, nasumpungan, at kagalakan, kalakasan, natagpuan. Hinanap ako ng pag-ibig mo, kasaganaan
Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Andy Rosare, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo and Brother Raymar D, na pansamantalon niyo pong makakasama or mapapakinggan sa ilang minuto at isang oras, mga kapatid, na pagtatalakay ng mga salita ng ating pong Panginoon na tiyak na mapapakinabangan natin sa ating mga espiritual na buhay, sa ating mga pagdidesisyon, mga kapatid, at mapapakinabangan natin ito, mga kapatid, para maisaayos ang ating magulong buhay, mga kapatid. Praise God. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Binabati natin ang isang mapagpalang umaga ang lahat ng radio listener ng programang si Jesus ang buhay na pag-asa, mga kapatid. Sa mga nakasubaybay sa atin sa FB Live, isang mapagpalang umaga po kay Sister Angelita Liguro, kay Sister Sheila May Peñaranda, amen. Isang mapagpalang umaga. At kay Sister Cristela Bugayong, amen. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan. At maging sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church, mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng congregation na pinangangasiwaan ng ating pastor, sa congregation dito po sa sentro ng Bulan, sa Magsaysay at sa Barangay Iquirino, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. At isang good morning po kay Sister Divine Espela Guyal at kay Brother Andy Orozco. Amen. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Bigyan rin natin ng pagkakataon na bumati ang ating kasama, si Brother Raymar. Brother Raymar, kung mayroon ka pong batiin, gustong batiin sa iyo pong pagkakataon. Ang ating Panginoon, good morning po pala sa lahat ng mga viewers ng FB Live at ganoon din po sa mga nakatune in ngayon sa radyo upang makinig sa programang si Jesus ang buhay na pag-asa. At ganoon din po sa mga kapatiran, good morning po sa buong congregation ng Bulan, ng Iquirino at Magsaysay, at ganoon din sa mga kapatid natin na patuloy na masigasig na naglilingkod sa ating Panginoon sa Barangay Managanaga, ang Abanyo family at ang Madrona family. Ganon din po sa Barangay Aquino, ang Gotis family na always po nakatune in sa programang ito. I-bless po kayo palagi ng ating Panginoon. Praise the Lord. At ganon din sa ating mga kapatiran sa Zone 2, kina Nanay Leonor Toledo at Sister Weng at sa buong Baque family. Praise the Lord. At ganon din sa mga kapatiran natin sa JP Laurel at sa Zone 7 at sa lahat po na patuloy na nakikinig sa programang ito. Purihin ang ating Panginoon. Amen. Salamat sa ating Diyos, mga kapatid. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. At narito po ang mga schedule ng ating mga gawain. Praise God. So kung kayo po ay malapit sa mga lugar na aming mababanggit, mga kapatid, malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo sa aming pagtitipon. Praise God. At ang aming panambahan po, mga kapatid, ay matatagpuan sa congregation, mga kapatid. Ang aming congregation ay matatagpuan sa Barangay Iquirino. Kung kayo po ay malapit dyan, ay malugod namin kayong inaanyayahan, mga kapatid, sa may boundary lamang po ng Barangay Iquirino at Barangay Pulot, mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church sa may paakyat ng kalsada. Kung kayo po ay malapit, mga kapatid, at nais nyong mapagpala ng mga salita ng ating pong Panginoon, malugod po namin kayong inaanyayahan na dumalo. At ang aming gawain ay ginaganap tuwing araw ng Sabado, mga kapatid, sa ganap na alas 8 ng umaga. At kung kayo naman po, mga kapatid, ay malapit dito po sa sentro ng Bulan, mayroon po kaming panambahan dito po sa lugar ng Barangay Santa Remedios. At ang gawain ay ginaganap tuwing araw ng Linggo at nagsisimula sa ganap na alas 7 ng umaga, mga kapatid. At kung kayo naman po, mga kapatid, ay malapit sa Barangay Magsaysay,
Amen. Mayroon po kaming panambahan dyan. Sa paglampas lamang po ng tulay, makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church. So kung kayo po ay malapit mga kapatid sa alinmang mga lugar na nabanggit, ay malugod namin kayong inaanyayahan na dumalo mga kapatid. Kung gusto nyo mas mapagpala pa ng mga salita ng ating pong Panginoon, ay mayroong mga lugar na pwede kayong sumamba mga kapatid at ma-experience ang isang apostolikong pagsamba. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon at ang programang si Jesus, ang buhay na pag-asa, ay araw-araw nyo pong mapapakinggan at napapakinggan mga kapatid dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM tuwing alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga. At kung kayo po ay gustong mag-request or mayroon kayong mga katanungan at nais mag-request ng free home Bible study, malaya lamang po kayong mag-text or tumawag sa numerong 0951-9320038. 0951-9320038. At yan po ang ating mga announcement para sa ating programa mga kapatid at sa ating mga gawain. Praise God. At sa ating pagpapasimula, tayo po ay manalangin sa ating Panginoon para hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating Diyos mga kapatid. Praise God, Panginoon, sa umagang ito tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon. Salamat na kami ay iyong ginising, salamat na kami ay iyong pinagpala, Panginoon, ng iyong mga pag-iingat sa buong magdamag. Dakilang Diyos, dalangin namin sa umagang ito, katagpuin mo ang pangangailangan ng iyong mga anak sa spiritual man o sa material, sa pamamagitan, Panginoon, ng pangangaral ng iyong salita, maging ang iyong mga lingkod na gagamitin, tunay na saganang aming sarili, wala kaming kakayanan, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, bigyan mo kami ng anointing, Panginoon, na maipangaral ang iyong mga salita at mapagpala, Panginoon, ang bawat isang nakikinig ngayong umaga. Ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang ang maluwalhati. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus, in Jesus' name, Amen and Amen. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Praise God. Praise the Lord. So, tuloy-tuloy na tayo mga kapatid. Kung kayo po ay mayroong mga banal na kasulatan, ay malaya po kayong magsipagbukas dito po sa aklat ng Romans chapter 7 verse 15 to 20 mga kapatid. Amen. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Romans chapter 7 verse 15 to 20. Basahin po natin mga kapatid. Sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko. Datapwat ang kinapuputan ko, yaon ang ginagawa ko. Ngunit kung ang hindi ko ibig ang siyang ginagawa ko, ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Datapwat, kung ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa, ay hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Praise God. Salamat sa ating Panginoon. So, sabi sa verse 19 mga kapatid, sapagkat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Ang title po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay pinamagatang Spiritual Battle, mga kapatid. Praise God. Spiritual Battle. Amen. So, isa sa mga palatandaan na muling babalik ang ating Panginoon, or mga palatandaan mga kapatid sa muling pagbabalik
ng ating Panginoon na nakasaad sa banal na kasulatan ay ang pagkakaroon ng mga labanan. Praise God. At ito po ay mababasa natin in the book of Matthew chapter 24 verse 6 to 7, mga kapatid, that there will be rumors of wars. Amen. Kingdom against kingdom. At yan ay nagaganap sa panahon natin ngayon. May mga banta ng gera, mga kapatid, at mayroong gera. Maring hindi man sabay-sabay na nangyayari sa mundo, pero nangyayari sa ibang panig ng mundo, mga kapatid. Amen. So, in our spiritual life, there is also an spiritual battle. Amen. Sa binasa nating talata, ayon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, mga kapatid, in Romans chapter 7 verse 19, sabi niya, ang masama na hindi ko ibig ay siya kong ginagawa, at ang mabuting bagay na kanyang ibig ay hindi niya magawa, mga kapatid. And sa verse 14 ng Romans chapter 7, amen, sinabi niya yung reason bakit hindi niya magawa ang mga bagay na mabuti. It is because siya ay nasa laman. Amen. And sa mga talatang ito, makikita natin, mga kapatid, na ang mga makalaman na pagnanasa ayon sa kagustuhan ng Diyos, mga kapatid. Amen. Hindi sang-ayon sa kagustuhan ng atin pong Panginoon yung mga makalaman na pagnanasa. Praise God. Kaya sabi ni Apostol Pablo, yung mga bagay na gusto kong gawin, hindi ko magawa. At yung mga bagay na hindi ko gustong gawin, siya kong nagagawa. At nilinaw niya sa verse 14, mga kapatid, na ang reason is siya ay nasa laman. Amen. Kaya nga ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 17, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia, Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban, upang wag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. praise God. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu, at ang espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. So, mayroong battle between the flesh and spirit, mga kapatid. At nakadepende sa tao kung sino sa dalawa ang hahayaan niyang mag-dominate sa kanyang sarili, mga kapatid. Kaya nga, minsan magtataka tayo, may mga naririnig tayong katwiran na gusto kong magbago, pero hindi ko magawa. Gusto ko naman magsimba, kaya lang di ko magawa. Gusto kong maglingkod, kaya lang di ko magawa, mga kapatid. Gusto kong magpabautismo, pero parang mayroong pumipigil sa akin. Aside sa aking mga pamilya, pero parang ayaw ng aking sarili. It's simply because, mga kapatid, nilinaw ng Galatians chapter 5 verse 17 na ang laman ay nagnanasa ng laban sa espiritu. Ibig sabihin, magkalaban ang ating mga laman, yung ating mga katawang lupa, mga kapatid, sa espiritu or sa kalooban po ng ating Panginoon. Kaya may mga kalooban ang Diyos na tila ba inaayawan natin. Praise God. At kapag ganyan ang nagiging reason ng tao na gusto kong maglingkod pero di ko magawa, gusto ko namang magbago pero di ko magawa, maaring yung reason niyan is nagdo-dominate sa kanyang sarili ang nasa ng laman at hindi makapenetrate ang mga spiritual na bagay, mga kapatid, dahil ang kanyang kaisipan ay nasasakop or yung ating mga kaisipan ay nasasakop ng mga makalaman na pagnanasa or mga makamundong gawa. Kaya nga, paalala ni Apostol Pablo, mga kapatid, in Romans chapter 12 verses 1 to 2, ganito po ang sinasabi ng Biblia, Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal,
na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhi ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga sarili, inyong mga katawan na haing buhay, banal at kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. So, paalala ni Apostol Pablo na kinakailangan nating ihain ang ating mga sarili, mga kapatid, na kaaya-aya sa Diyos, isang haing banal, haing buhay, mga kapatid. At huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutang ito, kundi mag-iba tayo ng landas. So yung ibig sabihin ng takbo ng sanlibutang ito, mga kapatid, is yung sistema ng mundo na magdadala sa atin sa kapahamakan. Hindi lang physical, kundi eternal, mga kapatid. Praise God. Kasi sa Bible, may tinatawag ang Biblia na ikalawang kamatayan. At ito po ay ang impyerno, mga kapatid. Praise God. So, paalala ni Apostol Pablo na huwag tayong magsiayon sa takbo ng sanlibutang ito. Bakit? Ang ating laman, mga kapatid, ay nakafocus sa mga bagay dito sa mundo. Kung papansinin natin ang mundo, nandyan yung mga karahasan, nandyan yung mga bagay, yung mga sistema na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Praise God. Yung mga patayan, yung mga bisyo, mga kapatid, lahat yan ay matatagpuan sa mundo. So, ang ating laman ay nagnanasa ng para sa mundo. At kung babasahin natin ang Bible, mga kapatid, nakasaad na ang mundo ay nakahilig sa masama. Praise God. Kaya, paalala ni Apostol Pablo na kinakailangan para masunod natin yung kalooban ng Diyos is mag-iba tayo ng pag-iisip. Praise God. Dito po sa mga aklat ng 1 John chapter 2 verse 16, and then magja-jump tayo ng Galatians 5:19 to 21, in-specify kung ano or kung ano-ano nga ba yung mga bagay na nasa mundo, mga kapatid. Amen. Na hindi kalooban ng atin pong Panginoon. So, iilan lamang ito na ibinigay ng Biblia na mga gawa ng mundo na talagang gustong-gusto ng laman, mga kapatid. At ito ay against sa kalooban ng Diyos. Praise God. In 1 John chapter 2 verse 16, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat ang lahat na nangasa sa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen. Sapagkat ang lahat na nangasa sanlibutan ay ang masasamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata, the lust of the flesh, the lust of the eyes, at kapalaluan sa buhay, the pride of life, mga kapatid. At alam natin na ang tatlong yan ay ayaw ng Espiritu ng Diyos, mga kapatid. Amen. So, mayroon ng talata sa Biblia, mga kapatid, na sinasabi na God resists the proud, but He giveth grace to the humble. Bakit? Ang pride po, mga kapatid, ito po ay nagkukos ng kaguluhan, mga kapatid. At sabi ng Bible, pride goeth before destruction. Praise God. So, yan yung mga ilang bagay na matatagpuan sa mundo, mga kapatid, na ayaw ng Espiritu. Kaya nagkakaroon ng spiritual battle sa ating mga pag-iisip, mga kapatid. Praise God. At dito po sa Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ibinigay rin ni Apostol Pablo yung mga iba pang
gawa ng laman na labag sa kalooban ng ating Panginoon. Galatians chapter 5 verse 19 to 21, ganito po ang ating mababasa. At hayag ang mga gawa ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghinilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. At tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinagpapaunang ipaalala sa inyo, na tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Amen. So, yan yung mga gawa ng laman, mga kapatid, na ayon sa Biblia, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Praise God. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, dahil alam natin na mayroon lamang iisang Diyos na dapat sambahin. At sabi ng Biblia, mga kapatid, ang Diyos ay Espiritu at dapat natin siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pangkukulam. Praise God. So, alam natin na ang pangkukulam ay hindi po yan nagmumula sa Diyos, mga kapatid. Yan po ay kapangyarihan ng dyablo. Praise God. Mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho. Amen. Kung mayroon mang isang naninibugho, mga kapatid, yun po walang iba kundi ang Diyos. Dahil yung kanyang pag-ibig sa tao ay sagad-sagaran. Pero kapag ang tao ay naninibugho sa kapwa niya tao, mga kapatid, sumisira po ito ng magandang relationship. Kahit gaano kaganda ng relationship sa family, sa magkapatid, sa mag-asawa, mga kapatid, kapag umiiral yung paninibugho, nasisira yung relationship, mga kapatid. Kaya ayaw ng Biblia ng paninibugho. Mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabaha-bahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing. Amen. Mga kalayawan at mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng mga gayong bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. So yan yung mga bagay sa sanlibutan na nagbibigay ng kaluguran sa ating laman. Amen. Ngunit hindi nakalulugod sa atin pong Panginoon. At para magkaroon ng pagbabago sa isang tao, ayon kay Apostol Pablo, kailangan mag-iba ng pag-iisip or baguhin natin yung ating mga pag-iisip, mga kapatid. Kaya lang, ito yung nagiging problema. Since ang ating laman ay mahina, kaya sabi sa Biblia, mga kapatid, the flesh is weak. Amen. Mahina yung ating laman. At yan yung problema. Kaya nagkakaroon ng rason na gusto ko naman anyang magbago, kaya lang di ko magawa. Amen. Dahil mahina ang laman at nakahilig sa makamundong gawa, mahirap para sa isang tao na baguhin ang kanyang pag-iisip. So ano yung dapat nating gawin, mga kapatid? Colossians chapter 3 verse 2, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Amen. So, kinakailangan ipasakop natin yung ating mga pag-iisip sa atin pong Panginoon. Praise God. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 2, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Bakit, mga kapatid? Kung titingnan natin ang nasa paligid, mga kapatid, ito po ay puro mga makamundong gawa. Amen. Na pumapatay sa espiritu, sa ating mga espiritual na buhay. Kailangan ilagak natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Why? Dahil ang ating mga pag-iisip ay battleground between the fleshly desire and the holy things.
Amen. Diyan niya naglalaban-laban sa ating mga pag-iisip, mga kapatid. At kung ano man yung mga naig, kung alin man sa dalawa ang manaig, mga kapatid, between fleshly desire and holy things, mga kapatid. Kung alin man sa dalawa ang manaig sa ating mga isipan, napuproduce ito through actions. Amen. Kaya paalala ni Apostol Pablo na ilagak natin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas. Bakit? Dahil ang mga bagay na nangasa itaas ay mga banal. Amen. Yung mga pangako ng Diyos, yung mga palatuntunan ng Diyos o yung panuntunan ng Diyos, mga kapatid, kung papaano lumakad ng nasa katwiran, yung mga kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kapag yun yung nasa isip natin, ito po ay napuproduce by our actions. Nakikita ito sa actions, mga kapatid. At kapag ang isipan natin ay okupado ng mga banal na bagay, makikita ito, mga kapatid, sa ating mga galaw. Nasasabihin ng mga tao sa paligid natin, mga kapatid, na dati isa kang palabisyo, dati isa kang manginom, dati isa kang mananabong, pero ngayon parang malaki na yung pinagbago mo. Kung dati pumupunta ka sa sabungan, ngayon pumupunta ka na sa Bible study. Kung dati pumupunta ka sa inuman, ngayon pumupunta ka na sa church na dati hindi mo naman ginagawa. Why? Because nagkaroon ka ng pagbabago ng pag-iisip na instead yung pag-iisip mo ay nakapokus sa mga makalamang bagay dito sa mundo, mga kapatid, na ilagak mo ito sa mga bagay sa itaas or sa mga makalangit na bagay, mga kapatid. Praise God. At ito ay naiproduce by your action, mga kapatid. Nakita ito sa actions mo. Praise God. At magagawa lamang natin ito when we surrender our life to God. At hayaan natin na kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kasi wala namang kakayanan ang tao na baguhin ang kanyang sarili. Amen. Yan po ay pride, na kapag ang tao ay magsabi na hindi niya kailangan ang Diyos, yan po ay pride, mga kapatid. At pride goeth before destruction. Amen. God resists the proud, but He giveth grace to the humble. Alam natin sa ating sarili na wala tayong kakayanan na magbago. Kaya kung gusto nating magbago, mga kapatid, ipasakop natin yung ating mga kaisipan sa atin pong Panginoon. At hayaan natin kumilos ang Diyos sa atin pong mga buhay. Kaya lang, ito yung nagiging problema. Since pinangangatawan na ng tao na hindi naman niya kayang baguhin yung kanyang sarili, mga kapatid, is niyayakap na lang niya yung mga makamundong gawa. At mayroon nga tayong mga naririnig na katwiran, mga kapatid, na sasabihin, bahala na, kung maimpyerno, maimpyerno. Amen. So, hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo, mga kapatid. Praise God. Ang impyerno, ito po ay lugar na kung saan mayroong pagngangalit ng mga ngipin. Amen. At kung babasahin natin ang Revelation, nandoon yung description ng impyerno, mga kapatid. Praise God. So, magagawa lamang nating baguhin ang ating sarili kung tayo ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nangasa itaas, huwag sa mga bagay na nangasa ibabaw ng lupa. Mag-i-start ang ating pagbabago, mga kapatid, kapag nabago natin yung ating mindset. Praise God. Kasi kapag ang tao ay nakokontrol ng isip, mga kapatid, amen, mahirap na ma-penetrate ng mga banal na bagay kung yung ang isip niya ay nasa mga makalaman na bagay, mga kapatid. Praise God. So 1 Corinthians chapter 9 verse 27, ganito po ang isang halimbawa ni Apostol Pablo kung paano niya ginagawa yung mga banal na bagay, mga kapatid. Paano siya nagkakaroon ng pagpapasakop sa ating Panginoon pagdating sa paggawa ng mga banal na bagay at pagwaksi sa mga makalaman na bagay, mga kapatid. 1 Corinthians 9 verse 27, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan pagkapangaral ko sa iba ay ako rin ay takwil.
Praise God. 1 Corinthians 9 verse 27, ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil, baka sakaling sa anumang paraan, pagkapangaral ko sa iba, ay ako ang itakwil. Sa ibang translation, ang word na hinahampas ay sinusupil. Amen? Or dinidisiplina. So, ang ginagawa ni Apostol Pablo, mga kapatid, para mas mag-dominate yung mga spiritual na bagay over his life is he discipline himself. Dinidisiplina niya yung kanyang sarili. Hindi siya nagpapailalim sa kanyang laman na nakahilig sa masama, mga kapatid. Hindi siya nagpapailalim sa mga makalaman na gawa, sa mga fleshly desire, kundi siya yung kumukontrol sa kanyang sarili. So, dinidisiplina niya ito, mga kapatid. He practiced what he preached, and the only thing, mga kapatid, para magawa natin ang mga kalooban ng Panginoon is by prayer. Amen. And fasting. And to obey His word, mga kapatid. Kaya, ang sabi ng Bible, maging tagatupad tayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Kasi kahit maubos yung Bible, mga kapatid, sa kakapangaral sa atin, kung hindi naman natin sinusunod yung naririnig natin, mga kapatid, it is useless. Amen. So, kinakailangan disiplinahin natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng paggawa ng kalooban ng ating pong Panginoon. So, doon pa lang maipapakita na natin na mas nagdo-dominate yung ating mga makalangit na desire, mga kapatid, over our fleshly desire. Praise God. So, huwag tayong maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad tayo ng salita ng atin pong Panginoon. Kailangan disiplinahin natin yung ating sarili, mga kapatid. At kagaya nga ng sabi natin kanina, magagawa lamang natin ito kung susunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon at isusuko natin yung ating sarili at yung ating mga buhay sa Kanya. Praise God. So, Romans chapter 13 verse 12 to 14, mga kapatid. Ganito po ang sabi ng Biblia. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw, huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Amen. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksik nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan at paglalasing. Amen. So, pinagbabawal yan ng Biblia, mga kapatid. Huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Praise God. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. So, iwaksi natin ang mga gawa ng laman at sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Why? Because the flesh is weak. At sabi ng Galatians 5:17, mga kapatid, hindi nagsasang-ayunan ang laman at ang espiritu. Amen. At sa Galatians 5:19 verse 21, mga kapatid, nabasa natin kanina na yung mga gawa ng laman, yung mga hayag na gawa ng laman, ito po, mga kapatid, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. So, kailangan iwaksi natin yung mga gawa ng laman. Huwag na natin itong paglaanan, kundi isakbat natin ang Panginoong Hesukristo. So, ibig sabihin, isuko natin yung ating buhay sa ating Panginoon. Amen. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos sa ating buhay at hayaan natin na siya yung magbago sa atin, mga kapatid.
Praise God. So, iwaksi natin ang magawa ng laman dahil yan po ang papatay sa ating mga spiritual na buhay. At besides, mga kapatid, ang mga makalaman na bagay ay short-term satisfaction lang naman yung ibinibigay sa tao. Praise God. Minsan, nagdudulot pa ito ng mas malaking problema, mga kapatid. Praise God. So, Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Praise God. Ephesians chapter 5 verse 15 to 17, mangag-ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi inuwain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, paano ba nalalaman kapag ang isang tao ay mangmang sa espiritual, mga kapatid? Ito po ay nalalaman kapag siya ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil mangmang lamang po ang napapahamak. Praise God. Malalaman natin kapag ang mangmang ay isang mangmang kapag hindi siya tumutupad sa kalooban ng Diyos. Amen. Kapag yung kanyang puso ay sarado sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Amen. Kapag yung kanyang pandinig ay ayaw ituon sa pakikinig ng salita ng ating pong Panginoon, na instead yakapin yung salita ng Diyos, is parang irritable siya dito. Simply because nagdo-dominate sa kanya yung mga makalaman na nasa, at ayaw ng makalaman, ayaw ng laman ng mga spiritual na bagay, mga kapatid. Kaya nado-dominate ang tao. Ang tendency, nagkakaroon siya ng rejection sa Word of God. At itinuturing yun ng Biblia na mangmang, mga kapatid. Praise God. Kapag ang tao ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, itinuturing siyang mangmang. Bakit? Dahil mangmang lamang po ang napapahamak. Pero kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, alam mo yung panuntunan ng Diyos, mga kapatid, ikaw po ay naliligtas sa kapahamakan. Praise God. Kagaya sa ating mga sa ginagawa araw-araw, mga kapatid. Amen. Kapag ikaw ay hindi sumunod sa isang manual, halimbawa, mayroon kang biniling gamit, kapag hindi mo sinunod yung manual at ikaw ay hindi pa naman gaanong marunong sa pagmaniobra ng isang gamit, mga kapatid, kapag hindi mo sinunod yung manual, basta ka lang gumawa ng isang bagay para paganahin yung isang gamit, mga kapatid, ang tendency, pwedeng magkaroon ng sunog, pwedeng magkaroon ng aksidente, mga kapatid, simply because hindi mo sinunod yung manual. Pero kapag sinunod mo yung manual, mga kapatid, amen, mapapagana mo ng maayos yung binili mong gamit. Ganon din sa ating mga spiritual, mga kapatid. The Word of God is the manual of our spiritual journey. Amen. Lahat naman siguro ay nagnanasang maligtas, mga kapatid. Lahat naman siguro ay nagnanasang mapunta sa langit. Kaya lang, hindi nagbabasa ng manual. Amen. Ano yung manual? It is the Word of God, mga kapatid, na magdadala sa atin sa kabanalan. Ito po yung Word of God na magdadala sa atin sa katwiran. At ito yung salita ng Diyos, mga kapatid, na magbibigay sa atin o magdadala sa atin sa isang salandas patungo sa atin pong Panginoon. Praise God. Kaya lang, nire-reject ito ng tao. Kaya ang resulta, imbis na gumanda yung buhay, mas lalong nalulugmok sa mga problema, mga kapatid. Simply because ayaw nila ng spiritual manual. Ayaw nila ng panuntunan ng Diyos para magkaroon sila ng magandang desisyon sa buhay, mga kapatid. Ang resulta, nagkakasira-sira or nagkakaroon ng remalaso sa buhay, mga kapatid. So we need the Word of God para ma-guide tayo sa tama, mga kapatid. At wala pong napapahamak sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Praise God.
So, huwag lumakad tayo na gaya ng matatalino at huwag ng mga mangmang, kundi unawain natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Matthew chapter 6 verse 14, mga kapatid. Matthew chapter 6 verse 24. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ng ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Amen. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapuputan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawawalang halaga ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. So, sa ating mga buhay, isa lang ang pwede nating paglingkuran. Either ang Diyos or ang mga makamundong gawa, mga kapatid. Kaya paalala ng Bible that if we choose God, mga kapatid, kung pipiliin natin ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, love not the world, neither the things that is in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Praise God. So isang ano lang, mga kapatid, ang pwede nating paglingkuran, either ang Diyos or ang makamundong gawa. Hindi natin sila pwedeng pagsabayin. Praise God. At paalala ng Biblia na kung pipiliin natin ang Diyos, kailangan itakwil natin ang sanlibutan. Huwag nating ibigin ang mga bagay na nasa sanlibutan. Dahil kung iibigin natin ito, mga kapatid, ang pag-ibig ng Ama ay wala sa atin. Bakit? Dahil ang Diyos ay mapanibughuin. Amen. Sabi nga niya, huwag tayong gagawa ng anumang or magkakaroon ng ibang Diyos sa mga harap niya, sapagkat ayon sa Isaiah, wala siyang nakikilalang ibang Diyos maliban sa Kanya, mga kapatid. Praise God. So, isa lang ang dapat tumanggap ng pagsamba, isa lang ang dapat tumanggap ng paglilingkod, at isa lang ang dapat tumanggap ng kaluwalhatian. Yun po ay ang ating Panginoon. So, isa lang ang pwede nating paglingkuran, mga kapatid. Ang talatang ating binasa ay hindi lamang nagpapatungkol sa mga kayamanan. Ito po ay nagpapatungkol rin sa mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Amen. At ang kayamanan ay pwede rin maging Diyos-Diyosan. Praise God. So, isa lang ang pwede nating paglingkuran. Dahil kahit ang ating mga sarili, mga kapatid, pwede rin maging Diyos-Diyosan. Amen. Kapag mas pinapahalagahan natin yung ating mga sarili, nang higit sa pagpapahalaga natin sa Diyos, yan po ay maituturing na Diyos-Diyosan, mga kapatid. Amen. Na hindi ka magsisimba dahil pakiramdam mo, ayaw mo. Amen. May mga katwiran na hindi ako magsisimba kasi wala ako sa mood. Praise God. So, ang Diyos mo ay yung sarili. Hindi mo Diyos si Kristo, mga kapatid. Ang Diyos mo ay ang iyong sarili. Nakadepende ang iyong pagsamba sa mood. Praise God. So, we cannot serve two masters at the same time. Praise God. Dahil ang laman at ang espiritu ay magkalaban. Praise God. Kahit ang ating mga sarili, mga kapatid, pwede nating maging Diyos-Diyosan. We cannot serve two masters at the same time. Amen. We can only choose one that we will serve, mga kapatid. Natural sa atin ang humarap sa spiritual battle, but nakadepende sa atin kung sino ang hahayaan nating manalo. Either the wickedness of the flesh or the Spirit of God, mga kapatid. Praise God. Kaya mayroong mga tao na pag ninayaya mong maglingkod sa ating Panginoon, saka na. Ang rason ay saka na kapag nasa mood na ako kasi wala ako sa mood. Kapag niyayaya mong maglingkod sa ating Panginoon, saka na kapag may oras. Amen. Saka na kapag naayos ko na yung aking sarili. Amen. So, sa totoo lang, hindi mo kinikilala ang Diyos bilang Diyos, mga kapatid. Ang kinikilala mong Diyos ay ang iyong sarili. Kasi mas sinusunod mo ang iyong sarili nang higit sa kalooban ng ating pong Panginoon.
Amen. Kaya lumakad tayo na gaya ng mga matatalino at huwag ng mga mangmang. At paalala ng Bible, mga kapatid, sabi ng Matthew, na tayo'y maging matalino na gaya ng sa ahas at maging mangmang. Tayo'y maging matalino na gaya ng sa ahas at maging maamo na gaya ng sa kalapati, mga kapatid. Praise God. So, pwedeng gamitin ng dyablo ang ating mga sarili para hindi tayo makapaglingkod sa ating Panginoon. Pero kapag ang isang tao ay nagiging matalino pagdating sa paglilingkod, alam niya yung mga nagiging hadlang pagdating sa kanyang paglilingkod. At hindi niya ito hahayaan na manaig, mga kapatid. Praise God. So, sa paglilingkod, isa lang ang pwede nating paglingkuran. Although mayroon tayong kinakaharap na spiritual battle, mga kahinaan, mga pressure, mga kapatid, pero isa lang ang pwede nating paglingkuran. At nakadepende yun sa atin kung sino ang hahayaan nating mag-dominate sa atin. Kung ito ba ang espiritu ng Diyos o yung ating mga makalaman na gawa, mga kapatid. So tayo ang makakasagot niyan. Amen. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Diyan lamang po ang ating maipaglilingkod ngayong umaga. At sana po kayo po ay napagpala ng mga salita ng ating pong Panginoon. Walang kakayanan ang tao na baguhin ang kanyang sarili. Ang tanging makapagbabago lang, mga kapatid, ay kung isusuko natin ang ating mga sarili sa ating pong Panginoon. Purihin ang Diyos at isang mapagpalang umaga po kay Sister Aida Ramos, kay Sister Marlene Gulyoso, kay Sister Angelita Sagun, at kay Sister Lita Sultan. Amen. Kay Sister Hana May Hona, at kay Sister Mitsumi Ikida. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon, mga kapatid. At sa ating pagtatapos, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala ngayong umaga. Dalangin namin na kinasangkapan mo ang programang ito para abutin ang pangangailangan ng iyong mga anak. Sino mang nakakaranas ng mga pagsubok at karamdaman, ikaw ang Diyos na magbigay ng kagalingan. Sino mang nakakaranas ng mga pagdadalamhati, ikaw ang Diyos na magbigay ng comfort sa bawat isa. At sino mang nakakaranas ng mga bagay na hindi ka nais-nais, Panginoon, ikaw ang magpaalala sa bawat isa, mga Panginoon, na that in this world we shall have tribulation, Panginoon. Ngunit paalala mo na kailangan naming magpakatatag dahil ang iyong pangako ay sumasa amin, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, naway ikaw lamang ang naluwalhati. Abutin mo ang pangangailangan ng bawat isa at ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas ngayong umaga. Sa pangalan mo, Jesus, ang aming buhay ay tinitiwala namin sa iyo. In Jesus' name, Amen and Amen. So, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Muli po, mga kapatid, sa pangalan po ng aming pastor, ako po si Brother Angelo, kasama po si Brother Raymar, na nagpapaalala po sa bawat isa sa atin, anumang pagsubok na ating kinakaharap, lagi lamang po nating tandaan na si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. At good morning kay Sister Yun Yi Aidagal, praise God. Kay Sister Angelita Liguro at kay Sister Lita Sultan. So purihin ang pangalan ng ating Panginoon. At dito lamang po, mga kapatid, at patuloy niyo pong subaybayan ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. God bless us all.